Ilang araw lang na ibinurol sila mommy, ayoko na rin kasi silang pahirapan pa. At isang linggo na rin akong nagkukulong dito sa kwarto. Hindi ako lumalabas, natatakot na nga sila tita sakin. Baka suicidal na daw ako at sumunod, sabi ko hindi naman ako ganon. Sadyang may mga pangyayari lang na mahirap pa ring tanggapin ng buong buo. Dahlia, your food is out here. Kunin mo na lang if nagugutom ka na, dinig kong sigaw ni Tita Empress. Siya ang mommy ni Kuya Zian. Sila Tita Esperanza at sila na lang ang naiwan dito. Pati na rin pala si Kuya Matt, nakalive daw kasi sila. Pero yung iba kung pinsan pati si Kuya Zian umuwi muna ng Cebu at Bohol to check their company. Sila Tito Benny na asawa ni Tita Empress ang siya munang nag-aasikaso ng mga naiwan nila mommy. I will tita. Thank you. Pasasalamat kong sagot dito. Napabuntong hininga ko, habang nakaupo sa gilid ng bintana ng kwarto ko. Kahit ayaw kong magsenti, mapapasenti ka na lang pag ganito kadrama ang buhay mo. Hindi na rin namin napag-usapan yung may sayad na lumitaw nung burol ng parents ko. Stress ka na, may dadagdag pa. Ang bait talaga ni Lord, sinasagad ka lagi. Pagkababa ko ay sakto namang dating nila Tito Will, kasunod si Kuya Matt at Kuya Zian, nakabalik na pala siya. Akala ko sila lang, ngunit bumaba din doon si Attorney Hermino, ang aming pamilya de Campanilla. Good afternoon iha, it's nice seeing you now, bati nito nang makalapit sa akin. Agad silang iginiya ni Tita Esperanza sa sala. Nagpahanda naman si Tita Empress ng pagkain para sa bisita. Seryoso silang naupo doon kahit ang dalawa kong pinsan, kaya naupo na din agad ako sa kaharap sila nang tingnan ako ni Tito Will. Mabuti naman iha at maayos ka na, panimula ni Attorney Hermino nang maupo ako sa harap nito. Tahimik lang ang mga taong kasama, nagmamasid, at nakikinig ng mag-umpisa ang abogadong magbasa. Habang ako ay abala sa pagmamold ng cake na nasa harap ko. At para sa pinakadahilan ng will na ito sa anak kong si Dahlia, putol ni Attorney sa kanyang binabasa, kaya napatingin ako sa kanya. Ngumiti siya ng tipid bago ibinalik ang tingin sa mga dokumentong hawak niya. Ang kumpanya at lahat ng ari-arian natin ay mapupunta sa pangalan mo. Ngunit kailangang may kasal ka sa loob ng 3 buwan simula ngayong araw. What the? Anong kalokohan yan, Attorney? Mom, Dad, alam nyo ba ito? How could Tito make this kind of will? Politalk ni Kuya Matt habang napapamura din sa tabi niya si Kuya Zian. Wow, for the sake of this wealth, I need to marry someone. Pakisample nga ako, Attorney, baka kasi nanaginip ako, natatawa kong sabi dito. Habang ang dalawa kong pinsan ay palakad-lakad, habang inaawat ng kanilang mga magulang para makinig ulit. Sorry for a very shocking news. Pero ito talaga ang nakasulat sa will niya. You need to get married within 3 months. Yun ang gusto niya, witness doon si Will at Empress. Okay, kailangan kong magpakasal, sabi sa papel na yan. Pero sino ang papakasalan ko? At anong mangyayari oras na hindi ako magpakasal sa kanya? Naguguluhan kong tanong dito. Parang biglang natauhan ang mga tao sa paligid ko, nagbulong-bulungan ay nawala at napunta agad sa abogado namin ang atensyon ng lahat. You need to marry Mr. Arthur Roosevelt. At kapag hindi ka nakasal sa kanya, lahat ng ari-arian mo ay mapupunta sa kanya. Pasensya na, sinusunod ko lang ang utos ng iyong ama. Sa ibang detalye bahala na sila Will ang magpaliwanag sa'yo. Magpapaalam na ako, sana mapag-isipan mo ito ng maigi. Saad nito bago tumayo at nagpaalam sa mga tiyahin ko. Sila na rin ang naghatid dito palabas. Ilang minuto akong nabingi, at sinariwa ang napakalaki na namang balita ng buhay ko. Last week I was being abandoned by my parents. Now they're selling me to someone I don't know. What is this, Dad? May alam ka ba dito? At anong kinalaman dito ni Roosevelt? Paanong siya ang pakakasalan ni Dahlia? Hindi kami makakapayag, ang bata-bata niya pa at this time kasal agad ang iniisip nila. Dinig kong politalk ni Kuya Matt, kaya napabuntong hininga na lang si Tito Will, bago tumingin sakin. I'm shocked, I can't absorb all the details, Attorney Hermino said. Patawad iha, pero sadyang iyon ang nakapaloob sa last will ng iyong ama. Kung may mga tanong ka pa, or hindi maintindihan, tawagan mo na lang ako. Saad nito bago nagpaalam sa amin, hinatid lang siya nila Tita Empress palabas, hindi ko na nagawang tumayo sa kinauupuan ko.
Ang tagal bago nag-sink in sa akin ang balitang dala ni Attorney Hermino. Ikakasal na ako within 3 months, ni sa hinagap ko ay ikakasal agad ako. At sa taong hindi ko pa kilala at hindi ko mahal. Hindi mo kailangang gawin yun, Dahlia. Baka naman may iba pang paraan, you're too young marry that man. Maagap na sabi ni Kuya Zian kaya napatingin ako dito, iiling-iling ito, habang nakatayo, at palakad-lakad sa harap ko. Ganoon din ang ginagawa ni Kuya Matt, pareho silang hindi mapakali sa aming mga nalaman. Pero yun lang ang pagpipilian, Zian. Ang makasal si Dahlia o ang ibigay natin dito ang lahat ng ari-arian ng pinsan mo. Kahit isang sentimo walang ititira sa kanya, lahat ng pinaghirapan ng tito nyo mapupunta sa wala, singit ni Tito Will, kaya nabaling ang tingin namin sa kanya. Bakit si Roosevelt, Dad? Paano siya naging connected sa pamilya natin? He's my friend, yes. Pero hindi siya mapagkakatiwalaan, sabat ni Kuya Matt. Pati sila ay naguguluhan at nahihirapan sa bagong problemang hinaharap ko. Tumabi sa akin si Tita Esperanza at Yam Akap, at laking pasalamat ko dahil doon. Nakakatulong itong ipaalala sa akin na hindi ako nag-iisa sa labang ito. Kilala nyo ba ang sinasabing mapapangasawa ko? Antag ko sa kanila. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nila. Arthur Roosevelt or mas kilalang Art. Pangalan palang mukhang hindi na, iwan ayaw ko na lang magsalita. CEO ng Roosevelt Enterprise, meron din silang chain of hotels and resort. Pero ang mas madalas niya daw hawakan, ay ang mga malls at resort na pag-aari nila. Meron din siyang sarili niyang negosyo na siya mismo ang nagtayo. In short, mayaman na simula nang nasa sinapupunan pa lamang ito ng kanyang ina. Best friend siya ni Kuya Matt simula pa lang noong elementary ay magkasama na sila. At siya ang tumayong benefactor ng kumpanya namin noon. Noong halos lumubog kami sa dami ng utang dahil nalulugi na ito. Pamilya niya ang hinangian ng tulong nila Daddy, noong una ay ayaw pumayag ng pamilya nito na tulungan kami. Ngunit nagbago iyon nang makialam ang matandang Roosevelt, at ako ang hininging kapalit ng lahat. Pagod akong nahiga sa kwarto, matapos ang mahabang kwento ni Tito Will. Hindi ko na alam ang ibang detalye, basta ang nasa isip ko lang ay ikakasal ako. Ikakasal sa taong ni minsan ay hindi ko nakilala. At kahit katiting ay wala akong nararamdaman, Dahlia may bisita ka sa baba, sigaw ni Nana Betty ang yaya ko at mayordoma namin. Siya rin ang nag-alaga noon kay Mommy, kaya pangalawang ina ko na talaga siya. Sige po Nana, mag-aayos lang po ako, sigaw ko bago pumasok ulit sa banyo at maligo. Parang na-drain lahat ng enerhiya ko sa araw na ito. Samantalang katanghaliang tapat pa lang naman, pero parang ang dami-dami nang nangyari ngayon, nakakaabala ba ako? Isang maliit na braso ang yamakap sa akin galing sa likod ko. Pagharap ko dito bumungad sa akin ang isang nakangiti, at nag-aalalang mukha ng kaibigan ko. Dove, ang tanging nausal ko matapos siyang yakapin. At doon ako humagulhol sa balikat ng kaibigan ko. Yung iyak na ilang araw kong kinikimkim sa sarili ko, kaya parang isang gripo na bumuhos nang makaharap ko siya. Siguro nga kailangan ko lang ng isang yakap. Yakap ng isang taong hindi ko kailangang ikwento o sabihin ang nararamdaman ko, para maintindihan ako. Ilang oras akong umiyak nang umiyak sa harapan ni Dove. Ang tanging ginawa niya lang habang umiiyak ako ay, punasan ang luha ko at painumin ako ng tubig. Nakakatawa man na para akong bata sa harap niya, pero nagpapasalamat ako na naroon siya. Meron man akong pamilya pang nag-aantay para lapitan ko, pero sadyang iba ang taong parang naging kaugnay na ng buhay mo. Nakakatawa ang itsura mo ngayon. Parang nag-movie marathon ka ng K-drama sa laki ng eyebags mo, at maganang mata mo. Tuwang-tuwa na sabi ni Dove, habang naglalakad-lakad kami dito sa mall. Noto niya kasi ako kanina, matapos kong mahimasmasan pagkatapos umiyak. Ang yabang mo no. Pag ako gumanda ulit kakalimutan kong kilala kita, irap ko dito at tinalikuran siya. Pero pag-ikot ko hindi ko akalaing may bata pala sa likod ko. Wow, Mommy? Sigaw nung batang natamba. Agad ko itong nilapitan at tinulungang tumayo, pero hindi pa rin siya tumigil kakaiyak. Naku sorry baby, hindi kita napansin, saan ang masakit? Don't cry na please, pagmamakaawa ko dito, pero mas lalo itong umiyak.
Tinulungan na rin ako ni Dove sa pagpapatahan dito, pero sadyang only ang iyak niya. Oh my God! What are you doing to my baby? Sinaktan mo ba siya? OMG, maybe you're a kidnapper, galit na sigaw nung babaeng biglang lumapit sa amin. Pinalo niya ang kamay kong nakahawak sa bata, at hinakap ito. Tumahan naman ang bata, pero humihikbi pa rin ito dala ata ng sobrang pag-iyak. Nako, sorry po ma'am. Hindi ko po kasi napansin yung anak nyo, nasagi ko po siya, hingi ko ng paumanhin dito, pero tinaasan lang ako ng kilay, at tiningnan mula taas pababa. OMG, maybe you're a kidnapper talaga. I saw you making hila my son. Look at you, hindi ka bagay dito, this mall is exclusive for rich people only. Oh my God! Guard, naghihisterya niyang sigaw. Habang dinuduro kaming dalawa ni Dove. Makasabi naman ng itsura, normal naman ako ah. Naka-short at crop top naman ako, naka-tsinelas nga lang. Pero kahit na halves naman yung sleeper ko ah, hindi naman ako mukhang kidnapper, baka siya pa nga sa sobrang laki ng hikaw niya pwede ng bracelet, akala mo hinihipa sa dami ng alahas. Grabe naman po kayong magsalita. Nasagi lang po ng kaibigan ko yang anak nyo, bigla po kasi siyang tumakbo. Dapat nga po magpasalamat pa kayo, kasi tinulungan namin kayo sabat agad ni Dove nang mapansin niyang gumagawa na ng eksena ang nanay ng bata. Pero sa halip na tumigil ito, mas lalo lang itong nagalit sa amin. Inaawat na rin siya ng mga guard na lumapit sa amin, pero sadyang nagmamoldita siya dahil sa nangyari. Pasensya na po talaga ma'am. Hindi naman po namin sinasadya, at hindi po kami masamang tao. You can check our background just to prove that we're innocent, hingi ko ng paumanhin dito. Pero bago pa ako makalapit dito, ay tinulak niya ako sa sobrang inis niya sakin. Sa gulat ko sa ginawa niya, ay nawalan ako ng balanse, kaya madali akong nabuwal nang tinulak niya ako. Dahlia, how dare you push her? Sigaw ni Dove nang bumagsak ako, dahil sa pagtulak sa akin nung babae. What are you doing to my wife? Asak ng isang baritonong boses mula sa likod ko. Tatayo sana ako, pero dalawang malalaking braso ang bumuhat sa akin mula sa lapag. Hilan kita, makikita na hindi kita tutulungan. Try to fight for yourself wife, bulong nito habang itinatayo ako. How dare you push my wife? Who gave you a permission to push my wife? Galit na baling nito sa babaeng biglang parang maamong tupa na hindi nagsasalita. Nakapaligid na dito ang mga lalaking di ko alam kung saan galing. Yung lalaking nasa tabi ko, ay seryosong nakatingin dito, halos magdikit na ang kilay nito sa sobrang kunot. Mr. Roosevelt, pasensya na po. Hindi na po makakalapit ulit ang mag-inang ito sa asawa nyo, pagyuko ng isang lalaking nakakurbata sa katabi ko. Asawa? Ako ba yun? Excuse me, it's okay, I'm fine though and it's my fault anyway. At saka he's not my hus. Naputol na ang sasabihin ko nang bigla niya hablutan ang kamay ko at hilahin. Pero nakakailang hakbang pa lang kami, ay huminto na siya, at bumaling ulit sa likod namin. Just do what you need to do, Mr. Dionson. Ayoko nang makita ang pagmumukha ng mag-inang yan dito. At ayokong nasasaktan ng asawa ko sa mga lugar na kami mismo ang nagmamay-ari. Let's go wife, we have so many things to clear. Saad nito bago muli akong hinela. And just like that he started dragging me from where I was standing a while ago. Nalunok ko na ata ang dila ko, kasi hindi na ako nakapagreklamo sa ginagawa niya sakin. Teka nga bitaw. Bitaw sabi waksi ko sa kamay niya nang medyo wala masyadong tao sa pasilyong dinadaanan namin. What? Are you hurt? Baling niya sakin nang kumalas ang kamay ko, at huminto sa pagsunod dito. Stop that. I am not your wife in the first place, stop caring and stop calling me wife. From the day I first laid my eyes on you, I mark you mine. I've marked you as my wife. Nakakaloko nitong ngiti bago kumandat, at iniwan akong nakatulala sa mga kabaliwan niyang sinabi. Pagkatapos ako iwan ng my so-called husband, naglakad-lakad na ako para hanapin si Dove. Napagod na ako kakahanap pero umuwi na ata ang bruha. Nang susuko na ako para umuwi sana, ay biglang may lumapit sa aking gwardya. Mrs. Roosevelt, yung kasama niyo po nag-aantay daw po sa inyo sa cafe house, nakangiti nitong saad sa akin.
Lumingon pa ako sa likod ko, para siguruhing ako ang kausap niya. Ako ba ang kausap mo kuya? Turo ko sa sarili ng nagtataka. At nakangiti lang siyang tumangu-tango. Opo, di ba po kayo si Mrs. Dahlia Miles Roosevelt, ang asawa ni Mr. Art Roosevelt? Nakangiti niya pang tanong sa akin, na parang siguradong sigurado. I am Dahlia, but I'm not a Roosevelt, inis kong sabi dito, at dirdiretsong umalis para hanapin si Dove. Nang mahanap ko ito ay halos tumirik na ang mata sa mga pagkaing nilalantakan niya. What the? Naubos mo yan lahat Dove? Pagod ka bes? Grabe ka naman. Masarap kasi bes tapos libre pa to lahat, kaya lefangs na lang bes. Wag ng choosy. Nakangisi niyang sagot bago nilantakan naman ang pizza sa tabi niya. Saan ba galing yan? Imposible namang kay Javier, kasi Tapsi lang ang kayang pakain sa'yo nun. Woy, grabe ka naman sa boyfriend ko. Kahit ganun yun effort yun with love naman, tsaka galing ta sa asawa mo no. Halos mabilaw ka na sa sobrang bilis kumain at laki ng subaw niya. What? Galing yan dun kay Roosevelt. Hindi mo nga kilala yun and you're accepting foods from strangers. Naiinis kong hampas dito, na parang walang nangyari, at sumigi pa din ng kain. Ano ba? Kumain ka na dyan baka magalit ang self-proclaimed husband mo. Tsaka bes he's not a stranger anymore. Nagpakilala kaya siya kanina, while he's assisting me. Inyo pala tang mall na ito, nakakaloka mayaman ka na mas lalo kap ang yumaman. Sabi ko nga dapat minsan itor niya naman ako sa mga pag-aari nyo pa, tuloy-tuloy nitong litanya habang subaw din ang subaw. Nakakaloka itong babaeng ta, pati pagkain ayaw paawat, at talagang close na sila ng may so-called husband. Bes meron akong nakitang dress na maganda kanina. Bagay talaga yun sa'yo, lika dito. Hatak niya sakin papunta doon sa isang butik. Kanina pa kami nag-iikot matapos niyang maubos lahat ng in-order kanina ni Stranger No More. Tumawag din si Javier, at ito daw ang susando sa amin mamaya. Nag-taxi lang kasi kami papunta dito. Miss, meron ba kayong iba pang design nito? Tawag ni Dove sa sales lady. Ma'am meron po. Meron din po kaming mas mura niyan, medyo pricey po kasi yung design na napili nyo, saad agad nito nang makalapit sa amin. Kaya nangunot lalo ang noo ko, mukha ba kaming walang pera? Kaya nga kami pumasok dito, para bumili ng gusto namin, nakakaloka ito. Excuse me miss, but can you just give us what we need? And we're not asking for your opinion in the first place, naiirito kong sabat ko dito. Natakot ata at agad tumalikod para kunin ang hinihingi ni Dove. Ma'am eto na po yung hinihingi nyo. Akala mo naman afford nila mga ambisyosa. Dinag kong bulong niya sa mga huling salita. Magsasalita na sana ako, pero nauna na ang maldito kong kaibigan, bigyan siya ng leksyon. Sales lady ang trabaho mo dito diba? Trabaho mo ang assist kami at ibigay lahat ng hinihingi ng mga customer mo. Kaya wag kang makaasta-asta ng ganyan, kasi itong damit na hawak ko o yung tinda nyo at sentimos lang kung bibilangan sa pera namin, mayabang na sambat ni Dove dito matapos hilahin ang buhok nito. Tatawa na sana ako, pero nolinagan ko na ang pagkakagulo ng ibang tao doon sa loob ng butik. Meron na ring papalapit na guard para awatin ang maskulado kong kaibigan. Tama na yan. Nakakahiya ka na mukha kang tanga. Di ka na mukhang mayaman mukha ka ng namental, bulong ko dito para tumigil na. Bakit ano kung mag-eskandalo tayo dito? Maganda yon para malaman nila na asawa mo ang may-ari ng mall na inaapakan nila. Narinig nyo, may-ari kaya ikaw bruha ka wag kang magmaganda ah. Dagdag nito nalalapitan pa sana ang sales lady. Kung hindi ko lang ulit nahila palayo dito. Dove leka na, miksa na tayo masyado dito sa mall na ta. Awat ko dito pero ang bruha sumigaw pa. Is there a place that you can't cause a hammock? Bulong ng baritonong boses galing sa likod ko. Nang lingunin ko ito ay sumalubong sa akin ang isang mukhang seryoso. Ang mga matang hindi ko alam kung galit ba ito o nagpipigil ng inis. Siguro pareho dahil simula kanina pagapak pa lang naming magkaibigan dito, ay gulo na ang dala. Matagal itong tumitig sa akin bago nagsalita. Hindi ko na alam kung anong sinabi niya doon sa loob, ay nagmamadali ko ng hinela si Dove palayo doon. Sakto lang ang labas namin ng mall, dahil karor ating lang din ni Javier.
Hindi na namin pinababa pa si Javier, dahil nagmamadali ko nang pinasakay si Dove para makaalis agad kami. Where do you think you're going? Hila sa braso ko ng isang malaking kamay. Nagmumukhang stick ng kahoy ang hawak nito sa liit ng sukat, kumpara sa mga kamay niya. Uuwi na. Bitaw nga, makahawak ka parang close tayo ah. Gulat kong baling dito pero nakabawi din agad. Lumingon ako sa likod nito nang humilira doon ang mga nakaitim na lalaking kasunod niya. Akala mo presidente laging may nakabuntot na mga aso. Nasa mall niya siya diba? Imposible namang may magtangka pa sa buhay niya. Mukha namang kagalang-galang siya sa suot niyang suit. Pero masyadong seryoso ang mukha niya para lapitan ng mga tao. Are you done checking me out? Taas kilay nitong uyam sa akin. Di ka din mahangin ano? Sa bagay mayaman ka nga pala di na yun nakakapagtaka. Ba ko dito. Nakakaasar ang kay-abangan nito, akala mo kung sino. Ito ba yung lalaking pakakasalan ko? Ano bang naisip ng mga magulang ko, nung ginawa ang kasunduang yun? Sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa, pag-aantado ko nang maalala ko ang mga magulang ko. What are you doing? Taka nitong tanong sa ginawa ko, at umayos nang tayo palayo sakin, habang nilalagay ang mga kamay sa dalawang bulsa niya. Doing some rituals, baka kasi nakakahaway ang sakit mo maganda nang maagap ako. Baka naman gusto na nating umalis bes, kanina pa nakukulili ang tenga ko sa busina dito, sabat ni Dove habang nakasilip mula sa passenger seat ng kotse ni Javier. Oo nga Dahlia sakay na. Nakakaabala na tayo oh. Dagdag pa ni Javier. Bye Mr. CEO, sorry for ruining your day. Bye, nakangisi kong palem dito, at nagmamadaling sumakay sa kotse. Akma niyang hahabulin ako, pero mabilis na napaandar ni Javier ang kotse. Talagang mapapangasawa mo yun Dahlia. In fairness ang yaman ah. Pakasalan muna agad. Aray ah, reklamo nito nang batuhin naming pareho ni Dove ng unan. Kanina pa siya ganyang nang kinuwento ko yung tungkol dun sa lalaking yun. Minsan lang makarinig ng kwentong pang sobrang yaman kaya ito amazed na amazed. Huwag mong lantakan yang mga candy ko. Para sa customer yan, kayo nakikikain lang diba? Sito ko dito nang inata na nang inata ang mga candy kada table. Andito kami ngayon sa cafe ko. Ito ang naipundar ko bago pa ako matapos ng college. Ito ang perang minana ko sa mga lola at lolo ko, dito ko siya nilustay. Ang aking tambayan at pangalawang tahanan. Momento lame sita, dito ko ginugugol ang oras ko pag hindi ako busy sa school. Syempre bukod pa yung paggagala namin ni Dove. Magandang momento madam, welcome to momento lame sita, nakangiti kong bati sa dalawang estudyanteng pumasok. Pag nandito kami, I openly stay here at the counter. Minsan naga-assist pero madalas tiga bati lang ng customer. Noon maliit lang sana ang balak ko dito, kaso sayang naman sabi ko, minsan lang naman ako magtayo ng ganitong branch so why not diba? This place is my safe haven. Ang white, purple, sky blue at powder pink na kulay ng buong paligid, ay nagbi-blend sa buhay ko, makulay. I personally pick those colors kasi malamig sa mata. Nakakagaan ng feelings para sakin, ewan ko sa iba hehe. Pero parang makikita mo pa lang siya sa labas, may iwan muna ang lahat ng iniisip mo, bago ka pumasok. Yun ang gusto kong gawing vibes ng buong shop. There's readers section here. May table and chairs kami for people who loves to drink coffee or eat while reading. Meron din kaming area na comfy ka, we have sofa and maliliit na tables with pillow as upuan. Mellow lang din ang tema ng kantahan dito, bawal rakrekon and the books all kind of are here. Actually lahat lang ng mga paborito ko, yung iba dagdag na lang they rent for the books in a small amount syempre. They can rent books and read here or they can take home eat. Walang limit kung hanggang kailan basta ibabalik ang books, cause we have list of people who bring home our books and no books no entry. Bes, woy bes anyari na. Natulala ka na. Iniisip mo si Mr. So-called husband-to-be. Antag ni Dove, ang haba kasi ng kwento, kaya nakalimutan ko may mga kasama pala ako. Ewan ko sayo, yang bibig mo dapat laging may pasak daldal mo irap ko dito bago inayos ulit ang mga cookies at breads. Pero seryoso bes, anong gagawin mo pag pinilit niya na ikasal kayo? Bigla nitong tanong. Ano nga ba?
Kasi kahit ako hindi ko rin alam kung anong gagawin, kasi hanggang ngayon magulo pa rin ang isip ko. Hindi ko alam. Masyadong maraming gumugulo sa isip ko ngayon. Bahala na si Batman. Oo nga, masyadong seryoso ang usapang kasal. Ako nga hindi pa ako siguradong pakakasalan ko si Dove dagdag pa ni Javier kaya napatawa na lang ako dito. Sabagay sila nga na matagal na wala pang ganung usapan, kumusta naman ako na hindi ko pa mismo nakikilala. Luko, nandito ako. Tsaka ako ba? Tinanong mo ba ako kung ikaw din ang gusto kong pakasalan? Irap ni Dove, bago umalis papunta sa book section. Woy baby, sorry na. Joke lang yun, ta naman pinapatawa ko lang si Dahlia A. Baby, habol ni Javier dito. Baby, mumukha mo, at ayun doon naman sila nagkulitan. Minsan mahirap mag-isip ng tama, napabuntong hininga na lang ako sa dami ng iniisip ko. Ang lalim naman, antag ng isang boses sa harap ko. Ikaw pala Storm. Sorry, kanina ka pa. Tanong ko dito nang umupo ito sa harap ng counter. Inikat niya muna ang paningin sa loob ng kafe, bago bumaling sa akin. Madaming tao pero bakit parang di ka masaya? Yuzisa nito bago bumaling sa nasa likod ko, isang ice americano, order nito sa kape na madalas niya naman talagang inumin pag nandito siya. Kilala na nga siya ng mga staff ko sa dalas ng paglalagi niya dito. Hindi ako malungkot. I'm fine, tipid kong sagot dito. Pero kibot balikat lang ang isinagot niya sa sinabi ko. Paring Storm, aga natin manligaw Tapik ni Javier dito. Nakabalik na pala ang dalawang baliw, may dala na rin silang kanya-kanyang inumin. Inaya ko na lang sila doon sa likod, para medyo hindi kami makaabala sa mga customer talaga. Kahit naman tanghaliin ako, pinapaasa niya pa rin naman ako pre. Seryosong sagot ni Storm sa sinabi ni Javier. Matagal nang nanliligaw sakin si Storm, pero sadyang kaibigan lang ang tingin ko dito. Pero lahat ng pwede mong hanapin o magustuhan sa isang lalaki, ay nasa kanya. Sadyang may mga bagay lang sigurong hindi naaayon sa mga nais natin. Tumigil nga kayo. Mamaya biglang sagutin ka niyan, lalo na depressed, nakangising dagdag pa ng kaibigan kong baliw nang maupo ito sa tabi ko. Baliw, saad ko dito pero tumawa lang siya. Depressed, gusto mo mag-unwind? May offer ako. Nakangising tanong ni Storm, kaya lahat kami ay napabuling sa kanya. Actually dapat kay Dahlia lang kaso andito na rin naman kayo, kaya aayain ko na kayo, kakamot-kamot nitong litanya. Ano ba yan? Huwag kang paasa dude, biro pa ni Javier dito. Pupunta kaming Palawan sa Wednesday, sama kayo. It's a 1-week trip lang naman. Barkada guys, so don't worry. We're in, sasama kami, masaya yan for sure, energetic na sagot ni Dove. Bumaling sakin si Storm, kibot balikat lang ang naisagot ko, o muna ang alibergo kung kaibigan, makakatanggi pa ba ako? Tsaka blessing in disguise na din siguro sa dami ng pinagdaanan ko this week. Huwag kang mag-alala, baka dun mahalin muna ako. Nakangising antag ni Storm sakin. May pagbunggo pa ng balikat ang kumag. Akala mo nagbibinate, kinikilig ata. Ang pagmamahal ko parang dagat, hindi ko masukat kung kailan darating. Pagbaling ko dito sabay iwan sa kanila, at bumalik sa loob. Bumpanas dod, dinig kong sigaw ni Javier. At tawanan at asaran na lang ang narinig ko bago ako makapasok sa loob. Siguro nga kailangan kong ibaling ang lahat ng iniisip ko. Mahirap man tanggapin ang lahat, pero talagang hahanapin ko kung mamahalin ko nga ba siya, o sasagot ako ng oo para sa kasal kung walang kasiguraduhan.